nakikita ho natin na medyo mataas yung ating blood sugar, automatic ba yon na magtutubig, magdudugo yung ating mata? Yung mataas na blood sugar, unti-unting nasisira yung mga maliliit na blood vessels na yun. Ang nangyayari po sa diabetes, mas mabilis po nagkakaroon ng cataract. Let's all be happy and healthy with Connie. Madalas po nating naririnig na kailangan talaga nating bantayan ang ating blood sugar level, no? Dahil ito din nakakaapekto po sa ating puso, bato, at pangkalahatang kalusugan. Pero alam niyo rin ho ba na kapag matagal na mataas ang ating blood sugar, maaaring makaapekto rin ito at mapinsala yung mga maliliit na ugat sa likod po ng ating mga mata. At karaniwan, abay tahimik po itong nangyayari at nasisira, no? Parang nagkakaroon ng effect yan sa ating malinaw dapat na paningin. Sa episode po natin ito ngayon, aalamin po natin ang mga warning signs tulad ng panlalabo ng mata, mga lumulutang na anino o yung tinatawag nating floaters, hirap makakita sa gabi, at kung bakit mahalaga po ang regular check-up, lalong-lalo na kung mataas po ang ating blood sugar o meron na nga tayong diabetes, no? Kaya mabuting maagapan yung tinatawag nating diabetic eye disease. Matay alagaan, diabetes bantayan. I-welcome na po natin dito sa Happy and Healthy with Connie ang ating pong doktor na makakasama para gabayan tayo. Walang iba kundi si Dr. Albert Bromeo. Si Dr. Bromeo po isang ophthalmologist at siya po ay retina and vitreous disease specialist and uveitis and ocular immunologist, cataract and comprehensive ophthalmologist sa Asian Eye Institute. Ayan, magandang araw po sa inyo, Doc. Magandang araw po, Miss Connie. I'm so happy to be here. Thank you for inviting me. Naku, we're so grateful na kayo ho ay ready na gabayan kami, especially ho dito sa tinatawag nating diabetes eye. Paano ho ba natin na makikita ho na ang isang tao talaga ay may diabetes eye? Ano ba yung tinatawag nating diabetes eye na yan? Okay, so firstly, siguro maganda para sa ating mga manonood, intindihin muna natin yung ating mata. So yung mata po natin, marami po kasing bahagi yan eh. So from the front part to the back part, yung pinaka-inaapektuhan po ng diabetes is yung likod na bahagi or yung tinatawag natin na retina. Okay. So yung retina po, isipin po natin, parang meron po tayong camera, yung harap na bahagi po, yun po yung mga lens ng ating camera, and yung likod na bahagi po, yung retina, yun po yung parang film or para sa ating mga mas batang manonood, yung parang memory stick. Ayun. nung Can ating relate. mata. Oo. So, it's the part of the eye po na nagpa-process ng images para mapadala sa ating utak. So, dun po sa retina, meron po tayong mga maliliit na daluyan ng dugo o blood vessels. And what happens po sa diabetic retinopathy po is that yung mataas na blood sugar, unti-unting nasisira yung mga maliliit na blood vessels na yun. At dahil po dun sa pagkasira ng mga blood vessels, nagdudulot po ito ng mga findings sa ating mata tulad ng mga pagdudugo at saka pagtutubig sa ating retina. So are those the warning signs kapag nakikita ho natin na medyo mataas yung ating blood sugar? Automatic ba yon na magtutubig, magdudugo yung ating mata? Hindi naman po automatic kasi actually marami naman pong kumbaga factors kung bakit nagkakaroon po ng diabetic retinopathy. Hindi naman porket ikaw ay diabetic ay automatic na kaagad-agad na ikaw ay magkaka-diabetic retinopathy. Certainly po yung mga warning signs po, at tama po yung mga nasabi niyo, Miss Connie, no? So yung mga findings po is nanglalabo yung paningin. Okay. Minsan po may tinatawag tayo na floaters. Yung floaters po parang may mga itim na dots or mga lines na lumulutang-lutang sa inyong paningin. Minsan po yung mga description ng mga pasyente para daw itong mga langaw or gamo-gamo na biglang dadaan. At in early stages po, sometimes sinasabi din po ng mga ibang pasyente is nagkakaroon sila ng problema sa night vision or pagtingin sa gabi. So these are all sort of symptoms of diabetic retinopathy. But when we say warning signs, actually it's not really warning signs kasi kapag kayo po ay nagkakaroon na ng sintomas na related sa diabetic retinopathy, ibig sabihin po nito actually ay malala na yung diabetic retinopathy natin. Kasi madalas po walang sintomas sa maagang mga stages ng diabetic retinopathy. So, the only way para malaman mo kung ikaw ay candidate para magkaroon ng diabetic eye, kapag mataas din ang iyong blood sugar or may diabetes ka na.
Tama ba? Definitely po. Lahat po ng diabetic ay may tsansa magkaroon ng Oo, diabetic oo. retinopathy. Okay. Bukod dun sa diabetic retinopathy na nababanggit po ninyo, ano po yung maaaring maging siguro sanhi no, ng pagkakaroon po ng yung pagkalabo ho ng ating mata dahil pa rin sa blood sugar natin na mataas? Diabetic retinopathy affects our eye po mainly via two ways. So the first way po is because nagkakaroon ng problema sa pagdaloy ng dugo sa loob ng ating mata, yung mata po natin responds in a way na it sort of creates new blood vessels. Okay. Yun po yung tinatawag natin na neovascularization. So ang nangyayari po pag may neovascularization, nagdudugo yung ating mata. Nakakatakot. Opo. So, Oo. yun po yung actually nakikita ng mga pasyente as parang yung floaters. Yung floaters po na yun, madalas dugo na yun eh. Yun yung parang may itim na, no? Yes po. Either sa mismong labas ng Ay, hindi puti. po sa labas. Sa loob. Yung mga pasyente po would see it. Parang may ulap na walang- dumadaan sa paningin nila. Iba pa ba yun parang may dugo sa labas ng mata? Iba pa po Iba pa yun, yun. actually. Okay, Oo. good. And then the second way po is Oo. yung pag-damage po ng mga blood vessels, nagiging parang sila defective. Okay. So ang nangyari, nagtutubig. So yung tubig na yun, it remains in the retina. So parang manas sa paa. So yung Oo. manas is parang pamamaga sa paa. Meron din pong pamamaga sa retina. Yun naman po yung tinatawag natin na macular edema. At usually po yung nangyayari doon ay nagkakaroon po ng central blurring of vision. Meaning, madalas makikita ito ng mga pasyente na pag tumitingin sila sa muka, yung gitnang bahagi, hindi nila masyadong nakikita. Oo. So, Ganun po. hindi ibig sabihin na parang nagtutubig yung mata, nagluluha. Ay, hindi po. Hindi, sa loob Sa mismo. loob po. Sa loob talaga. So, yung implication po ng pagtutubig ng mata, sinabi nyo nga, parang nag-iiba yung paningin mo. Yes, exactly po. So, Doc, can you tell us, ano ba yung koneksyon ng pagkakaroon po ng glaucoma naman and higher risk ba talaga na magkakatara kapag mataas din ang ating blood sugar? Yes, so very correct po yung nasabi niyo, Miss Connie. No? So, tulad po na na-explain po natin kanina, maraming kasing bahagi yung ating mata. So, yung retina, isa lang po yun sa mga bahagi ng mata na naapektuhan ng diabetes. Yung lens po or yung gitnang bahagi, naapektuhan din po siya. Ang nangyayari po sa diabetes, mas mabilis po nagkakaroon ng cataract. At meron din po tayo yung tinatawag natin na diabetic cataract, kung saan sa mga pasyenteng napakataas ng blood sugar, tipong 300 or 400 Oo. po yung level pataas, bigla na lang pong puputi yung lens at magkakaroon sila ng sudden cataract po. Sudden? So, yes, yun po yung diabetic cataract. Oo. Ngayon, yung glaucoma, that's also one of the sort of very severe complications na ng diabetic retinopathy. So, nasabi nga natin kanina na nagkakaroon ng bagong blood vessels. Ang nangyayari naman po sa glaucoma is, yung bagong blood vessels tumutubo sa harap na bahagi ng mata imbes na sa likod. So, yun po yung tinatawag natin na neovascular glaucoma at yun po, maaari po yun magdulot ng mas mabilis na pagkawala ng paningin. Pagkabulag. Ganun ba? Oo, Exactly no? Kasi, po. ang sinasabi nila, irreversible na daw once nagkaroon ka ng glaucoma. Tama ba yon? Hindi naman po na irreversible talaga siya. For this type of glaucoma po, it can still be treated. Ayun. Oo, Definitely. maganda. Oo, pwede pa rin. Pero bakit ang impression pagka sinasabing glaucoma, Doc, parang once mabulag ka, dahil sa glaucoma, yun na yun, that's it. Actually, marami din kasing types ng glaucoma. Marami rin So, types. meron pong glaucoma na medyo forever na po. Meron po yung glaucoma na dahil sa diabetes na napag-usapan natin. And iba-iba po yung treatment. Okay. So, ng mga yung sa yun. diabetes can be treated? It definitely can be treated if caught early. Oo. If caught early. Ayan. So, kailan tayo dapat magpa-check up? Pagdating sa mga, sabihin natin, diabetic na mga pasyente dyan, ano ba ang inyong advice? Pag borderline pa lang, are you a candidate already for diabetic eye? Ano ba yan? Yeah, so actually we always advocate this po na even if you are not feeling anything or kahit po wala po tayong nararamdaman, Oo. importante po ang eye examination para sa mga diabetic patients. Kasi sabi nga po, sa una wala kasing sintomas yan eh, pero hindi niyo po alam, nagkakaroon ng mga maliliit na pagdudugo sa loob ng ating mata. So we recommend at the very least, at least once a year, magpa-check up po tayo sa ating mata para ma-check kung may signs of diabetic eye disease. And syempre po kapag may nararamdaman na kahit konting paglabo lang or kahit isang floater lang or isang gamo-gamo lang na dumaan sa paningin mo, huwag nyo na po hintayin na mas lumala pa.
just come in for an eye exam para makita po natin kung ano yung nangyayari. Hindi ba masakit yan? Kasi natatakot yung iba, di ba? Mata yan eh. Baka may baka ipasok or ano. Can you explain? Pag sinabi nating eye exam, ano ba ang gagawin? Apo. So, yung eye examination na ginagawa para sa diabetic retinopathy, yun po yung ating tinatawag na dilated eye exam. So, in a dilated eye exam, magpapatak po ang inyong ophthalmologist ng pamatak na ang gagawin po, yung mga butas or yung pupil ng ating mata, papalakihin po. Okay. Ang purpose po nun, para masilip namin yung loob ng ating mata or ng loob ng ating retina. So, hindi po yun masakit. Pamatak lang po siya. Pero meron nga pong side effect na pansamantalang lalabo muna ang paningin ng mga iilang mga oras. Kasi po yun nga effect ng malaki, yung pupil ng mata. Pero kailangan po yun para makita yung loob ng mata. Sometimes your ophthalmologist might also recommend for you to do additional tests para sa evaluation po ng ating retina. Yun po yung mga photography. Basically, parang pipicturean po yung loob ng mata. Or meron din po tayong tinatawag na OCT scan. Para po siyang CT scan, pero sa loob po ng ating mata, ine-evaluate po yung ating retina. Or sa mga ibang kaso po na medyo mas mahirap alamin kung diabetes pa talaga yung sanhi, we sometimes do yung tinatawag natin na fluorescein angiography. Ano Baka naman po yan? ang mga manonood natin mas familiar sa angiography sa puso. Naku, wala bang... Meron din pong angiography para sa mata. Yun po ay test na we inject a special dye in one of your veins. Hindi sa mata ha, yung injection. Hindi po sa mata. Diyos ko, oo. Sa vein po, and then we use a special camera to evaluate yung blood flow or yung daloy ng dugo. What about lasers? Kasi syempre parang sinasabi nila, pag laser technology, mas hindi masakit, mas mabilis, mas accurate. Is that the correct notion, Doc? Yung laser po, isa din po itong actually quite a big topic sa mundo ng ophthalmology. Kasi kapag sinabing ni laser po, sa ophthalmology po or sa mata, actually, ang daming types ng laser po. So, for diabetic retinopathy, in particular, yung pinag-uusapan po is yung tinatawag na retinal laser therapy or it's more commonly called po PRP or it stands for pan-retinal photocoagulation. Dun sa laser po, ang ginagawa po nun is we apply laser to the retina or directly dun sa likod ng ating mata. At ang purpose po nun, it sort of improves the blood flow dun sa loob ng ating mata so that mapigilan po yung pag-progress further nung sakit na retinopathy sa ating mata. Iba po yun sa, baka mas alam po ng mga tao, yung LASIK. Or LASIK, iba pa yun. Or may mga iba pa pong type ng laser sa mata. Yung LASIK po, para po yun sa pag-correct ng grado para So, sa iba salamin. Hindi po yun para sa diabetic. Pero yung laser for diabetes, ginagawa siya or recommended nyo bilang ophthalmologist pagka ano na ho ang kondisyon ng mata? We usually do laser therapy po kapag the retinopathy is quite severe already. Pag severe. Sige, ano ba ang severe sa nakikita natin masasalba pa na retinopathy? Sige po. Yeah, so when you come in po para sa eye exam, your ophthalmologist will usually see kung ano po yung, kung gaano kalala yung diabetic retinopathy. Kasi may spectrum po yan Meron po tayong tinatawag na mild lang na diabetic retinopathy at meron din po yung mga severe at very severe types of diabetic retinopathy. Actually po, kapag nahuli po yung retinopathy na mild pa lang or even moderate pa lang, meaning yung dugo hindi naman masyadong madami, we usually don't need to do anything. Yun po yung good news para sa ating mga manonood. Usually, we just advise po yung mga pasyente na medyo mas pag-igihan lang nila yung blood sugar control nila. Okay. And at these early stages po, the retinopathy is actually reversible. Okay. Meaning kapag medyo mas pinabaan pa or mas nag-diet pa sila, mas nag-exercise, pwede pong mag-reverse yung retinopathy kapag maaga. Ngayon, kapag nahuli po natin na malala na, may panlalabo na ng paningin, doon na po pumapasok yung mga gamutan. At yung gamutan po ng diabetic retinopathy, 3 po yan So, yung laser po, yun po yung napag-usapan natin. Yung pangalawa, yun po yung retinal injections. So, yung retinal injections, we actually inject medication directly po sa loob ng ating mata. And then the third one po is kapag malalang-malala na yung diabetic retinopathy, sometimes we even have to do retina surgery. Okay, or, pinapalitan operasyon ba? na po. Papalitan? Ano bang retina napapalitan? Ano bang meron tayong mga bago ba sa technology ngayon? Hindi po napapalitan Hindi ng retina. kaya nga. So,
Usually po yung operation para tanggalin yung dugo sa loob Ganun ng lang, mata. parang lilinisin. Or kapag po may retinal detachment, ibabalik po yung retina sa tamang posisyon niya. Kasi yun po Okay. yung mga effects ng malalang diabetic retinopathy. Oo. Pero in our country, parang marami ba yung ganyong kaso na sinasabi na retinopathy or dahil po sa kaso po ng diabetes? Ay, napakarami po. Napakarami! So diabetes po is actually the leading cause of irreversible blindness sa buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas. Mm-mm. And dahil na rin po sa lifestyle ng panahon ngayon, more and more po ang mga nadadiagnose or nalalaman po na may diabetes sila. At syempre, kaakibat nun, mayroon na din po silang pagtaas ng parang incidence ng Oo. diabetic retinopathy. Sino ang mas marami? Lalaki ba? Babae? Anong edad? Same lang po. Same And lang. then for the age po, you can have diabetic retinopathy at any age. And yung malungkot po is we are seeing retinopathy po in younger and younger people. Like how Ah, young? Sometimes even as early po as your teenage years kapag Oh. yung mga may type 1 diabetes. Oo. Sometimes po as early as 20s or 30s meron ng retinopathy. Kasi po Okay. dahil na din po sa mas maagang pagkakaroon ng diabetes ng mga tao these days. Ay, nakakalungkot yan, ano? Mhm. Kasi, syempre, paningin, ibang level yan pag nawala hindi ba? Mhm. Marami tayong mga hindi magagawa. Pero ito yung pag-control ba ng halimbawa blood pressure, cholesterol, is that also something that we need to focus on, especially ngayong mga panahon na to, sabi niyo sa lifestyle, di ba? Yung ating mga pagkain matataba, yung hindi masyadong natutulog na maayos dahil sa kung ano pa mga stress at kung siguro yung lifestyle nga na mga trabaho, di ba? Ano ho ang contribution naman yan sa pagkakaroon, if meron man, ng diabetes? Yeah, definitely po. Kasi actually yung tatlong yan, yung blood sugar, blood pressure, and blood cholesterol, parang magkakapatid kasi yung Oo. tatlong yan. Yes. So magkakasama po sila sa tinatawag natin na metabolic syndrome. At kasi silang tatlo, Mm-mm. parang they all affect po yung mga blood vessels sa loob ng ating mata. Actually, it has been shown po na sa mga pasyenteng may diabetic retinopathy, kapag hindi po kontrolado yung blood pressure and yung cholesterol, mas bumibilis din yung progression ng Oh. retinopathy. Important din po na wag natin i-ignore yung mga iba nating mga problema. Kailangan din po gamutin yun para mas maganda po yung paggamot ng retinopathy natin. Speaking of gamot, usong-uso ngayon yung mga peptides. Sinasabi nila yung mga injections to lower the blood sugar. Pero ito ba nakakatulong na ngayon? And is it true na kapag nasobrahan naman at walang guidance of course ng mga doktor, pwedeng ma-affect daw yung eyes, makabulag pa yan? This is a bit of a medyo mas complicated topic, Yes, Miss Connie. Kasi oo. those are what we call po yung GLP-1 Yes. inhibitors. And sila kasi ang bagong mga rockstar sa mundo ng diabetes. Oh, that's why I And asked. totoo naman po, napakaganda ng effect nila to lower the blood pressure. But we have found na po na yung sudden na biglang pagbaba Yes. ng blood sugar ng mga pasyenteng that get started on these medications can sometimes lead to what we call po paradoxical worsening. Ibig sabihin po nun, parang bumababa yung blood sugar na pero biglang lumalala yung diabetic retinopathy. At hindi pa masyadong klaro po sa siyensya kung bakit nangyayari yun. Mostly they say po na it's because masyadong nasanay yung blood vessels sa Oo. mataas na blood sugar. So kapag biglang bumaba, biglang May effect din. nagkakaroon ng masamang effect. So, but definitely, we recommend naman po these patients to get started on these medications kasi napakaganda po ng effect sa blood sugar. Oo. So, ang recommendation ngayon is before you get started on these new medications, yung tirzepatide, semaglutide, Apo. you have to get a baseline eye exam or magpatingin muna sa mata para ma-assess muna kung merong level of retinopathy at para mabantayan po kung magkakaroon ng sudden na paglala. Ayun. At saka, siguro mas magandang ipaalala din natin, do not do this on your own or dahil lang ito'y uso, nakita niyong pumayat si ganito, di ba? Yan yung mga effect kasi, di ba? Best pa rin. Kaya may mga dosage yan, di ba, Doc? Na kailangan magsisimula ka talaga sa pinakamababa, unti-unti before you can do the Definitely higher po. doses. Best to be guided po by your endocrinologist. Ayan, huwag tayong magpapaka-galing-galingan, ha? Okay, saan ho namin kayo po pwedeng puntahan para dun sa mga gusto hong magpa-consult sa inyo, Doc? We hold clinic po at Asian Eye Institute. We have branches po in Rockwell, Trinoma, and Alabang. You can find us po through our social media pages, Asian Eye Institute.
O yan, thank you so very much. Ang dami namin natutunan. And of course, sana ho doon sa mga naka-tune in sa atin ha, hindi lamang yung blood sugar natin syempre ating babantayan. Kundi of course, ito total ano to no? Kumbaga overhaul dapat ng ating health ang ating tinitignan talaga. No? Hindi lang of course yung ating blood pressure. Sabi nga mayroon din yung koneksyon sa ating paningin. Okay? Kaya dapat ho, alagaan natin ang ating mga mata at diabetes, talagang bantayan natin. Don't forget to like, share, and subscribe dito po sa ating Happy and Healthy with Connie YouTube channel. Ako po si Connie Season. Stay happy and healthy! Let's all be happy